para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng bus. What particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque nahankap mo na si ASB Jaldia, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung paghankap mo ba, anong justification mo? Yun lang naman. Yun lang naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya, sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si E.S. Medjaldea. Actually, hindi ko na nailagay. Sino hindi sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, sir. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na so, kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo? Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista.
Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat. Wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medialdea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yun? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang, yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nananakot threatened, po kayo? Or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman si the word E.S. threatened may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. don't see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is ang placing dami-dami himself. naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya ako hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case gawin or ng not. arresting officer, sigurado Yes, ka? ma'am. Yes, Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siya arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas
nang inaresto ko siya. Oo. And then hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas doon sa pintuan ng room na yun, ma'am. Hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Ms. Medialdea. Sabi ko, maraming salamat sir, antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa eroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit the mo arresting pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinurrender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure They're not the accomplishment of my judgment mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in those contexts. Saan ka naman nakakita, inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Andito pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang, kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi kami humingi ng floor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa?